Munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan sa Purihin ang Panginoon. God bless po sa ating lahat. Sa mga nakaantabay po, ang pagpapala at biyaya, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo po sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat muli na naman po tayong binigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang magawa ang kanyang kalooban, narito po muli ay ating samantalahin ang pagkakataon na ito. Muli po na sumasa inyo ang live na pagbubulay ng salita ng ating Diyos. Nang sa gayon po ay tayo ay sama-samang pagpalain at makinabang sa pamamagitan ng kanyang salitang katotohanan. At harinawa sa inyo man na abuti ng tinig na ito ay maasa na makinabang po at patuloy na magtamo ng mabuti mula sa ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagkalinga, kung paano tayo kinalinga sa mga nakaraang araw, oras, hanggang sa oras na ito. Tayo'y kanyang binigyan ng siya'y nag-provide sa atin ng mga pangangailangan natin o tugon sa ating pangangailangan sa araw-araw. Andiyan ang pagkain, tubig, salamat sa Diyos, kuryente, salamat sa Diyos. At napakahalaga po yan, yung ilaw, lalo sa mga panahon na madilim. Bagaman, hindi naman lahat ay isang gamit lamang ay katulad ng ginagamit ng karamihan. Gumagamit din po tayo ng ilaw sa pamamagitan ng solar. Salamat sa Panginoon. At mamaya po tayo po idarako sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat. munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran. Salamat sa Panginoon. Halina po kayo mga kapatid at umaasa po na malinaw ang ating sound at comment na lang po ang bawat isa kung medyo maagas-as. Sikapin po natin na makarating na maayos, maliwanag sa ating pakinig yung mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. At isa pa yung ating pong pagbabasa. Salamat sa Diyos at maliwanag. Tayo kasi ay
ay nakikinabang din ng liwanag mula sa araw. Hindi lahat ay galing sa masasabi natin na gawa na ng tao. Although gawa ng tao yan, pero ang source po niyan ay mula sa Panginoon. Yung kuryente natin ginagamit, bagaman may kuryente na kumukuha ng power sa sikat ng araw, yun po yung solar. Kaya po maraming nagsusolar po ngayon dahil po sa mahal din po ang singil ng kuryente. Gusto ng iba magkakaroon ng sariling kuryente. Pero lahat po talaga yan ay para sa atin. At bago pa lamang po tayo lumitaw sa mundong ito, ay lahat ng yan ay pinaghanda na ng Diyos para pakinabangan natin. Lahat ng mga naririto sa mundo. Pagkain, tulad niyan. Yung hangin, kuryente, yung liwanag. Pero naging parang yata. Kung hindi ako nagkakamali po, sa ko lang. Yung solar, pag susular ng marami ngayon, parang pinag-uusapan yata ang magkakaroon yata ng permit. Yung permit po kasi ay yan po ay kukuha ka lang once po kayo nagtatayo ng bahay o nagtatayo ng isang malaking bahay o bato. Ngayon, yung pong magsusolar ata ay parang gusto na rin pong sabi nila hindi makapag-instalasyon ka kung walang permit. Hindi ko lang alam kung matutuloy o magkakaroon ng kaganapan. Although, mga minamahal, tayo ay ang tao gumagawa ng paraan sa kanilang buhay araw-araw. Dahil nga maraming umaangal na mahirap ang buhay at kailangan na magiging madiskarte, sabi nila. At hindi dapat na parang nahuhuli sa mga kaparaanan ng tao. Pero alam po natin na lahat ng mga bagay na ating pinakikinabangan, lahat po yan ay atin talaga. Nung una ay hindi naman ang tao nagbabayad. Nga lang, kasi may kanya-kanyang paraan para magkaroon ng liwanag magkaroon liwanag sa ating mga tahanan. Pero alam nyo, ang pinakamagandang liwanag, hindi yung mula sa araw, hindi yung mula sa tinatawag na kuryente o power na ginagawa na ng tao or sa anumang mga bagay na karunungan ng tao. Yung liwanag ng salita ng Diyos. Sa ating mga buhay. Opo. Bakit po? Sapagkat kapag ang isang tao ay naliwanagan ng salita ng Diyos, ay ang magiging kapakinabangan ay hindi lang sa isang panahon, kundi maaring ito'y pakikinabangan niya sa mahabang panahon. Ang dulot po ng salita ng Diyos, kapag naliliwanagan ng tao, makikita natin ang kapakinabangan na totoo. Kaya nga, dapat ang tao magkaroon ng liwanag mula sa salita ng Diyos. At hindi lamang yan, tayo na mga nabubuhay ay magkaroon din ng liwanag. Tayo'y mga ilaw. Tayo ay mga nagbibigay ng tanglaw
sa mga nasa kadiliman upang maliwanagan ang mga nasa dilim. So, kung ang liwanag na inaasam-asam ng tao ay sa isang panahon lang at hindi yung mananatili, magkakaroon pa rin ng tinatawag na pagbabago, pagdilim. Hindi nananatili ang liwanag. Ang salita ng Diyos, pag nagbigay ng liwanag sa buhay ng tao, pati ang pamumuhay naging maliwanag, ang direksyon naging malinaw sa kanya, at ang kanyang mga hakbang ay nasa maayos, nasa isang kalagayan na mabuti, dahil ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kaayusan. Nagdudulot ng hindi lang basta liwanag, kundi ng mabuting buhay. Kaya malayo sa anumang salimuot, mga kaguluhan, malalayo sa anumang maling hakbang, maling desisyon, maling paraan ng tao. Sa madaling salita, ang dulot ng salita ng Diyos ay hindi lang basta liwanag, kundi ito po ay maayos na buhay ng isang tao. Maraming umiigi, maging ugali, maging pananaw sa buhay. Okay. Kaya nga kung tayo rin po ay nagsasalita, dapat iaagapay din natin o ibabatay natin sa salita ng Diyos. Okay, sabi nga rito sa talatang 11 ng unang Pedro, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Yung pagsasalita. Kasi ang tao, kung ano lang basta lumalabas sa bibig, salita lang ng salita ang tao, kahit walang kabuluhan, nagsasalita. Kung ano-ano po yung gustong sabihin, sinasalita ng tao. Pero dapat pahalagahan natin yung mga lumalabas din sa ating bibig. Hindi tayo nagsasalita ng walang pakinabang. Una, bago lumabas yung ating mga salita, nilalaman niya ng ating mga puso. Kaya kung ano yung laman ng puso ng tao, yun din po yung kalalabasan Lumalabas sa bibig, kahit sa pag-iisip, yan. Yan ang labasan ng laman ng ating mga puso. Kaya sabi rito, kung ang sino man ay nagsasalita, ay gaya ng mga aral ng Diyos. Yon. Laging nakabatay kung ano yung aral ng Diyos. Dapat ganon. Ano po? Ay kahit nga sa pakikipag-usap sa tao, kapag nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, nasa Kanya ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kaya dito tinuturuan tayo ng Diyos Pero tayo nga ay sa kabila ng inaakala natin na lahat po ng mga nagsasabing nakakaalam ng kalooban ng Panginoon o lingkod, inisip natin na hindi na yan magsasalita ng mga salitang mayroong kahambugan, magsasalita ng may kasinungalingan,
magsasalita ng mayroong kataasan o magsasalita ng isang bagay na walang katotohanan. Parang, siyempre, inaasahan natin yan na hindi magsasalita ng mga ganyang bagay kasi alam niyang katotohanan, alam niyang salita ng Diyos. Kaya aasahan mo yun. Papaano ngayon kung ang maririnig mo sa kanya ay mga bagay na kabaligtaran ng inaasahan natin. O, di ba? So, ano ang masasabi mo? Ano ang magiging reaksyon mo kapag makakita ka ng mga nagsasabing lingkod ng Diyos pero ang mga lumalabas sa bibig ay mga bagay na kabaligtaran doon sa inaasahan mo na anak ng Diyos yan, hindi yan magsasalita ng may kayabangan o kahambugan. Ano po? Parang ang mangyayari, mga minamahal, ay parang nadadamay tuloy yung mga nag-aaral na magiging maayos maging sa pagsasalita, pamumuhay, pag-iisip, o maging yung laman ng puso. Yon. Tayo, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon o maging ang kalooban ng Diyos, kung ano yung masasabi natin, sinasabi natin eh. Masabi lang natin sa bagay, okay na. Basta makapagsalita ka lang. Pero hindi pala ganun. Pag sa Diyos nag-iingat. Katulad na halimbawa ng sinasabi rito sa aklat po ng ito, babasahin po natin dito sa aklat ng ito si David, basahin ko yung aklat ng mga awit 131 verse 1. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata. Ba? Meron palang ganun, na hambog ang puso. Yung puso, mahambog. Sa Bisaya, ang hambog, yung nagsasalita ng isang bagay na maaring hindi totoo or maaring ipinagmamalaki na maaari din naman ng taglay pero tapos ipinagmamalaki, pinagyayabang. O kaya naman nagsasalita siya ng hindi naman talaga totoo, hambog. Sa salita dito sa atin, dito sa ating bayan ngayon, aking kinaroroonan ngayon. Ang salita ditong mayabang ay isa lang ang ibig sabihin doon sa sinungaling. Pero kung susuriin mo yung salita kasi, yung sinungaling ay nagsasabi siya ng salitang hindi totoo. Yung mayabang naman, pwedeng taglayin niya isang bagay tapos ipinagmamayabang niya. Pero dapat talaga malinaw sa atin. Pero halos po magkakamag-anak yung mga yan eh. Yung sinungaling at saka yung hambog at saka yung mayabang. Halos kumbaga sa relasyon ay parang magkamag-anak yan. Sinungaling, hambog at saka yung mayabang. Halos isa lang. Pero may pagkakaiba pa rin yan. Katulad halimbawa sabi ni David, ang aking puso. Sabi niya, hindi naghahambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata. So, si David, kung makikita mo sa kanya, yung pagtumingin siya ay hindi siya mayabang. Mayroon kasing tao na ang kilos pa lang, sa kilos pa lang. Sa kilos, parang makikita mo talaga mayabang yung kilos, Hambog, mayabang, pag tumingin, napakayabang. May tingin na may kasamang patango-tango,
mayabang. Ang sabi ni David, ni mayabang man ang aking mga mata, ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin. Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa. Ayun, parang batang inihiwalay sa suso sa kanyang ina. Ang kaluluwa ko'y parang inihiwalay sa bata sa suso. Yon. Kaya sabi niya, kanyang itinatahimik ang kanyang kaluluwa. So masasabi natin na si David ay hindi masalita, hindi siya yung madaldal, hindi rin siya yung mayabang, hindi siya yung kumilos mayabang na pag naglalakad pa lang. Pero hindi naman tayo nakabate lang kung ano yung kilos. Meron talagang tao ganun kumilos, pero hindi naman mayabang din ang puso. Pero madalas, kung ano man yung nakikita mo sa labas, minsan, naging laman din ng puso. Mayabang. Mayroon pong ganon. Pero ang lingkod ng Diyos, si David, hindi siya mayabang. Sabi niya, hindi siya hambog, ni hindi man mayabang ang kanyang mga mata. Ayon. Hindi mayabang ang kanyang mga mata. Ilingkod po ito ng Diyos eh. Pero sa isang talata, mayroon din pong mababasa na naghahambog siya sa Panginoon. So yung ipinaghahambog, hindi naman masama. Kumbaga, yung gawa ng Panginoon sa kanyang buhay, yun yung kanyang ipinagmamalaki. Katulad nung pagliligtas ng Diyos sa kanya sa kamay ni Goliath. Alam niyo po, nung makipag-aaway si David nga ay tahasang sinabi niya, sabi niya, naparito ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon. O, diba? Tapos, nagyabang yung kalaban. Ang sabi ng kalaban kasi, ako ba'y aso na dalhan mo ng tungkod? Halika't pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain ko sa mga ibon. Yan ang sabi ng isang nagyayabang siya. Palibasa ay malaki, malaking tao. Po, ang tangkad ay nasa 10 talampakan o kulang-kulang 10 talampakan o something, hindi natin masyadong nababalikan natin yung kwento. So, nagyayabang siya kasi nakita yung comparison. Maliit si David at siya'y malaki. So, ipinagyayabang niya yung katayuan, yung kakayanan niya na kung labanan lang ay talagang makikita na walang kalaban-laban sa kanya, si David. Pero ang sabi ni David, naparito ako sa iyo. Nung ang siya po ay nagsabing siya ang lalaban ng higante, ay parang hindi naniniwala, parang nagdududa na walang tiwala yung pati kapatid ni David, pati yung hari, Pero sabi nga ni David, kapag yung kanyang mga inalagaan ay dinaluhong ng leon ba yun? Kanyang pinapangahan, hinahabol niya. So, makikita natin si David matapang na bata. Pero hindi siya yung kundi siya yung humble. Hindi siya hambog. No, magkaiba kasi yung humble kaysa hambog eh. Kasi may nakikita tayong mga tao. Yung iba, taglay niya yung kakayanan, ipinaghahambog niya. Yung kanyang kakayanan. Kaya, yung iba namang tao, nayayabangan. Nayayabangan ibang tao, kaya sinusubok tuloy. Kasi pinaghahambog. Pero, makikita natin, may mga tao din naman na naghahambog ng wala naman talagang ipaghahambog.
Ito po, babasahin natin. Ang sabi rito sa aklat ng Kawikaan 25, talatang 14. Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kaniyang mga kaloob na walang katotohanan. Ayon. Pag nakakita tayo ng alapaap, ano po, tulad ng isang araw, sa sobrang init, siyempre parang inaasam-asam natin sana man lang kahit umulan ng sandali, eh biglang umahon yung yung alapaap na maitim pa nga, napakakapal na alapaap. Ano po? Tapos, inaasang malakas ang ulan, talagang dumiklom. Abay, nakita, mamaya't maya, pagtingin uli, walang ulan, dumaan lang yung alapaap. So, nagiging wala siyang pakinabang na ulap. Ano po? Dahil hindi siya nagbigay ng ulan. So, ibig sabihin, pinakita niya na siya ay makapal o parang isang malakas na unos. Pero, wala man lang na ibibigay na kahit ambon. So, yan po. Ito po ang sabi, ano? Ganun din po pala. Ganun po ang sabi. Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kaniyang mga kaloob na walang katotohanan. Ayan. Di ba? Ay may nabasa pa nga ako, no? May nabasa ako dumaan sa wall ko. Ay yung mapaghamon, ano? Mapaghamon na dati nating kasamahan. Ano po? Dati nating kasamahan. Yun po ay mapaghamon ng debate tayo, ano? Kakasa, ano? Papalag, ano? Ganito. Parang akala mo talaga ay maraming alam at kung anong taglay ng kakayanan. Ano po? At ang sabi, may papalag ba dyan? Tapos nabasa ko, ano, kung ako nakakamali, sabi doon, sa nabasa ko, hindi ko makalimutan yung sinabi. Sabi niya, lahat nga ng mga CFD daw, may mga CFD ba ditong nanonood? Lahat daw ng mga CFD ay pinabuwal lang daw niya na walang kahirap-hirap. Lahat daw ha. Lahat daw ng CFD. Ano po, yung Catholic Faith Defender, ano po. Lahat daw ng mga CFD. Lahat ha. Kung magsalita talaga, no? Ay pinabuwal lang walang kahirap-hirap. Ganyan po yung sinasabi rito, no? Eh, hindi naman po totoo eh. Ano po? Gayon ang taong naghahambog ng kanyang mga kaloob na walang katotohanan. Eh, dadalawa pa lang siguro. Dalawa pa lang yung nakalaban eh. Bakit ang sabi lahat daw? Kita mo naman mga minimal. Kaya, nalulungkot po tayo kapag nakakarinig ng mga ganyang pagpapahayag na masasabi mo talaga batay sa Biblia na yan ay totoong kahambugan batay sa Biblia. Tulad ng isang alapaap at hangin na walang ulan, ganon ang isang taong naghahambog ng kanyang kaloob pero walang katotohanan. Bakit? Paano mo masasabing lahat? Kaya po mga minamahal, ito po ay isang bagay na ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang isang taong hambog, ano po? Hambog or mayabang. Ano po?
lagi pa nga nakatag yung pangalan ko doon eh. Tapos, ayun, kung ano-ano mga bintang sa atin. So, ganun pa man, ay di naman natin na masyadong pinapansin yan kasi iba kasi dyan, naghahanap lang ng pansin. Ano po, ganyan po yung ibang mga tao. Ako po, sa akin naman, kahit na walang pumapansin okay lang naman sa akin. Ba't ako maghahanap ng pansin? Mahalaga, ang papansin sa atin ay si Lord. Yon. Mahalaga si Lord na lang papansin sa atin. Kung wala mang taong papansin, okay lang po. Ganyan po talaga no. Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sabi kong magsasalita ka, ay gaya ng sa aral ng Diyos. At sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Tama nga tayo, minsan mahina ang ating katawan sa panahon na may mga paglilingkod tayo, pero nakaka-bless si Lord, hindi niya inaalaw na sa mga paglilingkod kahit tayo may mga naramdaman ay hindi tayo nakapaglingkod. Ano po? Yun ang inabibis natin kay Lord. Minsan, isang araw, na sugatan tayo sa kamay, tayo ay may instrumento tayong hinahawakan, talagang kailangan natin na tumugtog. Pero kung ano pa yung ginagamit mong daliri, siya pa yung nasusugatan. Tapos, kailangan mong kumanta, pero yung dila mo naman ay mayroon ding singaw. Ganyan, minsan nagsabay-sabay. Pero nakaka-bless si Lord kasi ginagawa natin sa kalakasan na kaloob ng Diyos. Hindi sa ating taglay. Magagawa mo naman yun Dahil ang nagbibigay sa iyo ng lakas ay ang Diyos. Hindi yung sarili mong kakayanan. Kung kakayanan mo lang, wala tayo. Wala tayong kakayanan. Ano po? Si Lord lang talaga. Siya lang po ang nagbigay sa atin ng kakayanan para magawa natin yung mga ministeryo na iniatang niya sa atin. Kaya, ganun po. Dapat, kung may kalakasan man tayo mula sa Panginoon, at kung tayo may nagsasalita, dapat yung mga salitang lumalabas sa ating bibig ay hindi yung taliwas doon sa sinasabi ng Biblia na mga lingkod ng Diyos na dapat hindi hambog, kundi humble. Ano po? Ayan. Hindi hambog, kundi humble. Kita nyo po, dati, kaya po yung naghahamon na yan, ang laging debate na online, hindi na po yan hindi na yan haharap pagdating sa written debate. Kasi nga, nadala. Hindi kasi uubra yung kanilang pandaraya na salita Pag sa written debate, hindi uubra yon. Mahahayag yan. Kaya, hindi na po yan haharap sa mga written debate kasi nadala yan minsan Tanda ko yon na huling pagharap noon, ay nasukol yung tungkol doon sa ibigin ang Panginoon mong Diyos na buong puso at isip kaluluwa. Ano po? Kaya nadala yon, hindi na yon haharap, hindi na po yan haharap sa mga written debate. Ano po? Kasi sa written debate dyan, napakaganda po kasi dyan dahil pag hindi ka maingat dyan sa pagsasalita sa written debate, pwede mo ma-screenshot yan. Yung tao na yun, hindi naman maingat yun Kaya takot yan sa written debate. Yun. Kaya naghahamon sila ng ganito, sa ganito, mayroong harapan ito. Wala naman yun. Yun ay wala namang kabuluhan. Wala namang mabubuo na topic doon. Puro lang yun puro lang yun iwasan. Kasi nakakaiwas ka doon Dahil mayroong rule. Kaya nakakaiwas doon. Pero sa written debate, hindi makakaiwas, hindi makakawala yan pag oras na yan. Sa mga ganyan, written debate. Kaya po tayo,
mga minamahal, nagpapasalamat din sa Diyos kasi kahit pa paano ay sinisikap natin na ang mga salita o pahayag na dapat nating bitawan ay mula rin sa aral ng ating Panginoon. Ano po? Si David po isang mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Kaya sabi nga rito sa awit na ating binasa, Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata, ni nagsasanay man ako ng mga dakilang bagay o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin. Ganyan po, si David, yung mga dakilang bagay, kumbaga, parang hindi niya yun, kumbaga, hindi yung nag-aangat ka na ganito ka na, ganito na ako. O, di ba? Ganito na ako kagaling. Ganito na ako kumbaga, yung bang mga bagay na akala mo'y totoo na pinagsasabi, ganito na po ang inabot ko ngayon, di ba? Hindi po dapat mananatili po tayo mapagpakumbaba. Ganyan ang kalooban ng Panginoon. Maging mapagpakumbaba pa rin. Kahit na halimbawa nga ikaw ay may taglay na talagang di pa rin dapat magyabang o maghahambog. Kasi yan ang mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hindi po yan lingkod na masasabing ang Diyos ang may espiritu ng Diyos kapag ang isang tao po ay nabubuhay sa kasinungalingan, nabubuhay sa kahambugan, at hindi lamang kundi yung pong ito, babasahin ko pa ito sa sana lang po nahanap lang natin. Sa Job 11 verse 3, pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog? At kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Yan. Ulitin po natin. Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog? Diba? Pag ikaw ba ay nagyayabang o naghahambog, mayroon bang dulot na kapayapaan yon sa sino man? Natural, hindi. Ang mangyayari ay magkakaroon nyo ng reaksyon doon sa mga inilalabas ng iyong bibig, yung paghahambog mo. Siyempre, may mga tao na hindi magugustuhan yung pananalita mo. May mga taong ayaw na ayaw nila yung ganong style, yung estilo ng ganong pananalita. Alam nila na yung ganon ay bagay na makakapag sa kanilang mga damdamin. Mga ganong bagay. Sa halip na sila ay maging mapayapa ay ano ang gaganti nila, 'di ba? Magkakaroon sila ng balik sa iyo. Babalikan nila yung mga sinasabi mo. Tapos ano pang sabi rito? At kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Ayan. Kaya tuya ng tuya. Lalo na yung
wala kang pasintabis salita. Kung manunuya ka ng sino man tao ay gano'n na lang, parang wala kang respeto, walang galang. Kaya ang mangyayari ay sa ginagawa mo, tiyak ba na wala bang hihiya sa iyo? Yan ang problema kapag sa ginagawa mo ay ikaw lang ang mapapahiya. Kasi yung mga tao na nakakarinig ng panunuya ay makikita nila na yung ginagawa ay hindi makapagbibigay ng karangalan. Hindi makapagbibigay ng karangalan, kaya ang nangyayari, natutuya ka, di ba? Wala bang hihiya sa iyo? Ipahihiya ka na sa mga tao o ipapahiya ka sa mga pumafollow sa iyo, ipapahiya ka sa mga taong. Pero may mga tao sadya na hindi naman talaga kahit ipapahiya. Kahit ipapahiya sila sa kanilang mga salita, ay hindi makaramdam ng hiya. Yun ang problema po dito, no? Kapag ang isang tao ay di na nakakaramdam ng hiya. Yan yung sinasabi na sa ibang talata na ipinanganak na ay mga tao na mga walang hiya. May mga ganong tao na wala talagang kahihiyan. Pero dapat tayo ay magkakaroon ng disiplina sa ating mga sarili. Kahihiyan sa ating mga sarili. Marunong tayo, nakakaramdam tayo ng hiya para hindi tayo magpatuloy sa ating ganong ugali, attitude. Kaya kung minsan ibang tao ginagamit din ng Diyos para matauhan ka, para mapahiya ka. Kasi parang hindi mo napapansin ang sarili mo, hindi nila napapansin ang mga sarili nila. Kaya ibang tao ang magpapapansin sa sarili nila. Halimbawa, yung nanunuya, nagyayabang, naghahambog, hindi niya na napapansin sarili niya na siya hambog, siya ay mayabang, hindi niya na napapansin. Akala niya, nagsasabi siya ng totoo, pero hindi talaga. Ang ginagawa na ibang mga tao, ipapahiya siya. Para siya ay matauhan. Yon. Pero ang problema po kapag wala ng hiya ng tao, hindi matatauhan yan. So, sa atin naman, na mga lingkod ng Diyos, ay may tinuturo po sa atin ang Panginoon. Nung binasa natin sa Aklat ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipagtatanim. Yun po ang maganda na ugaliin naman natin. Dahil kapag ang isang lingkod ng Diyos, o kung ikaw ay lingkod ng Diyos, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, may takot ka siyempre sa Panginoon. At paano ka natatakot sa Diyos? Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim kapuutan, ipagtanim ang kasamaan, ipagtanim ang kahambugan, ipagtanim ang kapalaluan, at ang masamang lakad. Amen? Kapuutan mo yun kung may takot ka sa Diyos. Kung wala, kung wala, ay hindi ka mapupuot doon. Manunuya ka pala. Sa halip na ikaw ay matauhan, sa halip ikaw ay magbago, ay lalo mo siyang panghawakan at manunuya ka pa. Mali yun. Mali yung ganung mga ugali, mga kababayan, lalo kung pakilala ng isang tao ay lingkod ng Diyos. Dahil sa Biblia, kailangan mong magkaroon ka ng takot Yung ipinangangaral yan Hinihikayat namin kayo. Ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat kayo. Tandaan niyo ba yon? Na sinare natin noong nakaraang live na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat kayo. Ayan. Hinihikayat kayo. Saan?
sa pagkatakot sa Panginoon. Ano daw ang pagkatakot sa Panginoon? Sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay kapuutan ang kasamaan. Alin pa? Ang kapalaluan. Ano pa? At ang kahambugan. Ayan. Kapuutan mo raw yun eh. Yung kahambugan, kapalaluan. Ano pa? Yung masamang lakad at saka yung masamang bibig. Ano po? Masamang bibig, yung wala ka ng respeto. Kaya tapos parang nagpapahanga ka. Yan. O kaya parang nagpapasikat ka, ikaw lang yung sarili mo, yung tinataas mo yung sarili mo, yung hindi mo na inalam kung ano sa tingin nyo. Kumbaga, halimbawa, may mga taong nakarinig sa'yo, hindi ka man lang na nag-isip na baka may makarinig sa'yo, ganyan ang mga salita mo. Makarinig ka o makita nila. Hindi hintay, ano kayong masabi ng mga tao sa akin, sa mga sinasabi ko? Di ba? Siya lang yung pinupuri lang yung kanyang sarili, hindi ng ibang tao. Kumbaga, mahirap yon. Ikaw lang yung pumupuri sarili mo para bagay yung yung anak. Yung sabi, ano lang po yan, kwento lang po yan man yata yan eh. Na isang anak na pangit ang itsura. Tapos tinatanong anak, Nay, gwapo po ba ako? Opo anak, ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Siyempre, nanay niya yun eh. Pinupuri niya, anak niya kasi yun eh. Pero kung ang katotohanan, totoo ba yun? Di ba? Sabi kasi dito, mayroong ngayon talata eh. Sa Kawikaan 27, talatang 2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Dapat pala, hindi ikaw yung nag-aangat. Alam niyo, mas maganda nga yung ibang tao ang nagsasabi kaysa ikaw yung nag-aangat sa sarili mo. Sabi ng iba, inaangat mo raw yung sarili mong bangko. Ikaw nag-aangat sa sarili mong bangko. Yun siguro ibig sabihin noon na yung bang hindi mo na hinihintay ibang tao ang magsasabi. Pag ikaw na rin mismo ang magaling ako, no? 'Di ba? Talagang magaling ako. Oh. Matalino ako, o 'di ba? Talagang matalino ako. Ganyan po ng tao. Kumbaga, sabi dito, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. So makikita po natin dito sa attitude ng isang lingkod ng Diyos o isang anak ng Diyos, halimbawa na yan po ayaw na ayaw ng Diyos yung ganyang mga pag-uugali. Alam nyo, sa mga iba kasi hindi na napapansin sarili nila na ganyan na sila. Kaya may mga tao na sinisikap na ipapapansin nila yung kanyang hindi napansin. Yon. Kaya ang Diyos gumagamit din ng mga tao para ipapapansin. Ang Diyos kasi gusto ng Diyos na di tayo mabubuhay sa ganyan. Pero pag ang ibang tao talaga hindi na nakikinig, sarili lang niya pinakinggan. Mayroong ganun eh. Mayroon po, may ganun tao. Sarili lang talaga niya pinakikinggan. Ayaw niyang makinig sa iba, sa sinasabi ng iba. Gusto niya siya lagi tama. Sa iba ay lahat na sila mali. Kaya kung kadalasan sa ganyan ay nagmamalaki. Di ba yun ay isa sa attitude ng kaaway ng Diyos? Si Lucifer nga eh. Di ba? Ay nagtaas ng kanyang sarili. Hindi po yan attitude ng may espiritu na mula sa Panginoon. Na manapay ang kababaan nga gusto ng Diyos na magiging puso ng isang tunay na
lingkod o anak ka man ng Diyos o sino, kahit na si Kristo nga po eh. Si Kristo nga sumusunod sa kanyang Ama, nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Tapos sinasabi pa roon sa talata, magkaroon kayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Diba? Na bagamat siya nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Amen? Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, salin po kasi na magandang balita na bagamat siya ay Diyos, kita niyo po, kung tutuusin po, siya yung mas may karapatan na magyabang o kaya talagang, kung magyayabang lang din naman. Ano po? Pero hindi ginagawa ng Panginoon yun. Si Lord na po yung pinakamagandang halimbawa sa atin na nag-iibig sumunod sa Kanya. Kung talagang ibig mong sumunod, tumulad sa ating Panginoon, ay dapat yan ang hahanapin mong ugali. Yan ang pag-aralang ugali, attitude. Para matuturingan ka talagang totoo ka at tunay ka na tagasunod ng Panginoon. Hindi. Taliwas yung nagiging attitude eh. Ay di ibig sabihin noon ay hindi, yun dun pa lamang ay makikita na ikaw ay hindi naaayon dun sa katangian ng isang tunay na makadiyos o sa isang tunay na lingkod ng Diyos. Na yung ugali ay taliwas doon sa sinasabi ng aral. Aral ng Diyos ha. Kasi kung magsasalita ka, sabi doon, ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kung magsasalita ka. Ano bang aral ng Diyos? Bawal magsinungaling. Bawal magyabang. Bawal maghambog. Bawal manuya. Aral ng Diyos yun eh. Kaya, hindi ka manunuya. Bakit? Siyempre, ang sasabihin mo, gaya ng aral ng Diyos. Hindi mo gagamitan ng may kasamang paghahambog, pagsisinungaling. Dahil hindi na yun ang aral ng Diyos eh. Ang sabi doon, mabuhay ayon sa Ebanghelyo. At ano pa ang sabi sa aklat ng unang Korinto, sa 15, ang talata po ay 1, ganito naman ang sinasabi ng sulat dito sa aklat ng mga gawa. Ang sabi rito, unang Korinto po, sorry po ha. Ayan. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral na inyo namang tinanggap. Na siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Mananatili, hindi naman kung ano lang yung gusto mo na sasabihin at palagay mo na, ayan ay Ebanghelyo ng Panginoon. Saan? Nagsisinungaling ka na. Hindi pagsisinungaling yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sino may sabing totoo yung sinasabi mo? Sipin mo ba namang sabihin na, may papalag ba dyan? O sinong papalag dyan? Lahat ng CFD, pinabuwal ko lang ng walang kahirap-hirap. Sa tingin niyo po ba, mga minamahal, ayon na po ba sa Ebanghelyo yan? Hindi na po yun ayon sa Ebanghelyo. Ano po? Kaya nga sabi nga kung paanong ang ulan at ang hangin, alapaap, kung paanong ang alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang tao na naghahambog sa kanyang kaloob na walang katotohanan. Hindi ayon sa Ebanghelyo ng Diyos na mabuhay kang sinungaling. Hindi ayon sa Ebanghelyo ng Diyos na idadahilan mong pambata lang yung right in debate. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung sinasabi mo, na may kinakatakutan ka lang. Yun ang totoo. May kinakatakutan ka lang. Huwag mo idadahilan para sabihin, pero sa sarili mo alam mo. At alam ng Diyos yan. Kasi
nadala na eh. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay may espiritu ng Diyos, madidiscern mo yung tao eh. Sa Diyos ba talaga yan o hindi? Madidiscern mo eh. Mahahayag kung sa Diyos o hindi. Kaya tayo, kung ang Ebanghelyo makapagliligtas sa atin, kung yun ang ating pananatilan, ba't hindi natin pananatilihan? Ba't hindi natin susundin? Ba't hindi natin yan ang ipamuhay? Aklat ng Filipos 1, talata po ay 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ano po? Ni Kristo. Kay Kristo po kasi yung Ebanghelyo na yun eh. Nagsimula kay Kristo yan, yung Ebanghelyo. Sa bagay, may Ebanghelyo na rin sa Lumantipan na sinasabi. Pero mapapansin natin na talagang madalas na binabanggit na Ebanghelyo, Ebanghelyo ni Kristo. So ganun pa man, mga minamahal, kailangan natin mamuhay. Ang ating pamumuhay ay ayon o karapat-dapat sa Ebanghelyo. Pag nagsisinungaling ka na, pag nabubuhay ka na sa kasinungalingan, hindi na yan Ebanghelyo ng Diyos. Pag may dagdag na at bawas yung mga salita mo at hindi yun ang nakalagay sa talata, hindi na po yan ang Ebanghelyo. Pag ang sinasabi mo ay pamimilipit na ng mga salita na nakasulat sa Biblia, hindi na yan ang Ebanghelyo. Yan ay pagsisinsay na ng mga nakasulat. Hindi na po pagiging tapat yan. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo. Kaya pag sinasabi mong full gospel, sisiguruhin mo na yung title na yun na binanggit mong full gospel ang aral, ang inyong turo. Oh. Talagang full gospel. Hindi yung peke dahil full gospel. Eh bakit ang dami-daming mga ina-apply na aral dyan? Diba? Pag mayroong gawain ng December, mayroong sa November, ay sumasali kayo. Nakikiisa kayo, tulad ng may mga gawain ng mga ibang church. Hindi naman biblical, nakikiayon kayo. So, paano maging full gospel yan? Hindi naman kasama sa gospel yan at wala sa gospel yan. Kaya nga ating sinisikap, mga minamahal, na maliwanagan nawa ang puso natin ng liwanag ng mumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi maganda yung buhay ng tao na hindi yung liwanag lamang na nakikita ng mga mata, kundi yung liwanag sa puso at isip sa Ebanghelyo ng katotohanan na sumisilang sa atin. Na siyang ating sinasampalatayanan upang maging maliwanag din ang iyong tinatawag na kaligtasan. Kung totoo bang kaligtasan yung tamo mo, baka asang-asa ka na pag ikaw ay pag dumating si Lord, kasama ka doon, tapos hindi pala, mapapahiya, no? Tapos pagdating doon, hindi tatawagin yung pangalan mo. Ang sakit noon, di ba, mga kababayan? Nagtatanong ka, bakit? Bakit naglilingkod naman ako sa iyo, Lord? Bakit, Lord? Lagi nga kitang ganito, ganyan. Halimbawa na lang, masakit. Ay, paano kung ikakatwera ni Lord? Kasi, hindi ka nagsuri. Hindi ka na nakinig. Mayroon namang mga ngaral na mas totoo, pero sinasabi mo sa sarili mo, ikaw na yung totoo. So, mahirap yon. Ako, bago po ako mangaral, mga kapatid, dami ko na pong pinanggalingan na ibang church. Pinagkukumpara ko yung mga aral kung alin yung mas biblical. Kaya po, naging maingat na rin po ako sa pagtuturo. Dahil po, marami talaga sa panahon ngayon na basta lang nagtuturo, pero pinanghahawakan na agad, hindi pa naman talaga suring-suri. Hindi ko sa sinasabi na ako lang ang tama. Ito, ang gusto ko lang, lahat tayo mag-ingat. Alamin natin kung sino talaga ang nasa katotohanan. Malaya naman natin gawin yon. Kayo, hanapin nyo na sila. Sino yung mga nabubuhay sa katotohanan? Hanapin nyo po sila. So, hindi nyo hanapin sa marami or maganda or sa anuman. Kasi ang batayan ng tao, ito siguro kasi maraming naniwala, ito siguro kasi maraming miyembro, ito siguro kasi magandang mga simbahan, ito siguro kasi, naku po mga minamahal, diyan tayo ngayon na bibiktima. So,
suriin po natin. Nasa sa inyo po, bahala kayo, kaligtasan niyo po yan. Ang atin lamang po ay gusto nating buksan ang puso at isip ng tao tungkol sa mga bagay na natunay na makapagliligtas sa ating kaluluwa. So God bless po sa inyong lahat, mga minamahal. Salamat sa Diyos sa nagdaang pagkakatipon. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo, kalakasan ninyo, sa pagkakataong ibinigay ng Diyos kung bakit buhay pa tayo ngayon. Yan ay pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon sa atin upang tayo po ay makaganap ng kanyang banal na kalooban. Kaya na rin po sa mga iba na hindi pa ngayon nakakilala sa Diyos kung bakit buhay pa sila. Yan po ay pagpapahinuhod ng Diyos ayon sa aklat ng Pedro 3, 7, 8, 9 patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao na makapagsisi. So, repent, tayo po ay magbalik loob sa Panginoon habang may panahon. Ang kamatayan po ng tao ay para yung isda na nahuli o po nasilo sa lambat or sa panghuli na hindi niya alam. Ganun po ang buhay ng tao. At hindi lamang yan. Huwag po nating isipin na huwag tayong maging komportable na hindi, sabi ng iba, hindi naman ako hayaan ni Lord na bigla na lang niya akong kukunin na hindi ko man lang naalaman yung bagay na papagawa. Siguro bigyan naman ako ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. Hinihiling ko naman lagi sa Panginoon yan. Kaso lang sa ngayon lang ay di muna kasi medyo busy pa ako. Huwag naman nating isipin ang ganyan. Kasi mga minamahal ay binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos para alamin ang katotohanan pero nagpapabaya po ang karamihan. Hindi nila binibigyang pagpapahalaga ang hanapin ang katotohanan. Pero ang aking payo, hanapin po natin habang maaga pa, habang may pagkakataon pa upang ating makamit yung biyaya ng Diyos, yung kanyang pangako, yung kanyang inihanda sa lahat na nagsisiibig sa kanya. Salamat po sa Panginoon. At yun mga kapatid, kay Sister Norma, God bless. Nasa taas na yung iba, hindi ko na mabasa, God bless. At kay Annalisa Grabador, God bless po, sa Monte. Ganon din kay Barberong Kristiyano. Salamat po sa Panginoon. Sinimon po kayo mga kapatid. Aking pong dalangin sa Panginoon ang pag-ingat niya, gabay sa inyong buhay. Kung ano man po ang inyong kalagayan, hindi po natin alam kung ano po yung kalagayan dyan, pero umasa po tayo sa Panginoon. Kahit saan po tayo, kayang-kaya tayo ng Diyos na tulungan. Dahil siya ang masigit na may kakayanan kaysa magagawa ng tao. Doon tayo lagi umasa. Doon tayo lagi magtiwala sapagkat siya ay may kakayahan na wala tayo. So, yun lang po mga kapatid. Masaya po ako at sa punto pong ito ay nakapag-usap-usap po tayo at nakapagbahagi na ng salita ng Diyos. Kalakasan po sa inyong lahat na ipagpalain kayo sa salita inyong napakinggan. Sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, kapayapaan, pag-iingat at ang pagpapala sa pakikinig ninyo ng live na pagbubulay ay sumainyo. Kamtinawa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. God bless everyone.